Si Maui hindi nagli-liquidate. Nakakatanggap ng sangkaterba mula sa OFW, hindi nagli-liquidate. Nagbibigay ba ng resibo? I haven't visited her post. I do not know if she already apologized to what she did. I do not know if you want me to stop, apologize. Hindi yung magbuwag-wag ka dyan ng kondom pagkatapos, Joey, pervert ka? Gusto mo ng, gelo sa kipay mo? Pagkatapos magpapadala ka ng voice message sa akin at sa mga kaibigan ko? Harassing me? Vexing me? I'm gonna make sure. Hindi ka na makaka-receive ng pera kahit kanino. After this, if you do not want your money liquidated, bigay nyo kay Maui. And how did I know this? Kasi kinumpronta siya ng mga maisog people na sinisiraan niya sa live niya every time. Hindi pa ako tapos kay Maui eh. Ang dami ko pang hindi napopost. Like for example, yung kiniklaim niya na pinag-usapan sa Davao. I would also like to discuss it. Yun nga lang kasi meron akong mga tao na gustong proteksyonan. Ganon. So parang inisip ko, sige, palalampasin ko yung part na yan. Ganyan. But if Maui is going to open it up, wala rin problema. Okay lang rin sa akin pag-usapan. Ayun. Tapos, ano pa ba? Yung mga gawa-gawa niyang kwento. Ayan, marami yan. Marami siyang mga gawa-gawang kwento. Maraming kasalanan yan sa ibang mga established na organizations. Ayan. Okay? So ngayon, ikaw, Maui, kung ibo-boss around mo kung putang ina ka, galing-galingan mo. Hindi porket mabait ako, it doesn't mean I am weak. Okay? It doesn't mean I am weak. Ayan. So, hindi ko alam. Teka lang, meron lang akong pag-share ng link para masunog ng mga dapat masunog. Sabi yung iba, no, before I continue, I would just like to advise everyone, yung mga hindi nyo feel yung ganitong klaseng conversation, leave the live. You can leave the live. And I perfectly understand if you're not going to watch the live today. Pero kasi ang problem kasi dito, dahil nanahimik ako dun kay Pebbles at hindi ako nagsalita. Kasi si Pebbles, nagkaroon kami ng confrontation yan eh. So ako, nasabi ko na lahat ng dapat kong masabi kay Pebbles face to face. And so I felt that there's no need for me to say anything in social media and things like that, ganyan. So nakapag-usap kami niya ni Pebbles ng harapan. Yun nga lang, talagang irreparable na rin, ganyan. Tapos, syempre, dating addict, so parang hindi na rin talaga maayos yung isip, hindi na rin makapag-accept ng mga complex ideas, ganyan. Wala na rin choice yun kundi hayaan na lang. And then eventually, bumalik naman siya sa kila BBM and whatnot, and mukhang happy naman siya doon. So, let her be. Hindi ko na care yun, walang ano. But I think, because nanahimik ako kay Pebbles, feeling nito ni Maui, mananahimik rin ako sa kanya. Of course not. Of course not. Ayan. Teka lang ha, ayan. Teka. Chris Pedayo, if you know, you know. Alam mo na ang dapat mong gawin, Chris Pedayo, ayan. So yung mga nandito, yung mga nandito, mga first honors at mga honorable mentions natin, ayan. Hindi ko na kayo i-mention ha, para straight to the point na tayo. Ayun. Straight to the point na tayo. Again, yung sa sinasabi ko, yung mga, I would like to apologize dun sa mga natotoxican sa ganitong klaseng conversation, tapos magpapasko, ganyan-ganyan. I perfectly understand you. And if you do not want to watch this live, it is okay. Walang problema. Pero kailangan ng hubaran ang dapat hubaran. Okay? Kailangan ng hubaran ang mga dapat hubaran. Huwag kayo nang babalakuran ng mga tao na hindi nyo makilala. Huwag kayong magbabalakuran ng mga tao na hindi nyo alam kung ano ang mga ni-risk at mga finorgo na opportunities just so we can be here. Hindi porket mabait ako mga putang ina ninyo, hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko lang kayo na balakurain nyo ako publicly. Okay? Now, of all the things I exposed, si Maui hindi nagli-liquidate. Nakakatanggap na sangkaterba mula sa OFW, hindi nagli-liquidate. Nagbibigay ba ng resibo? I haven't visited her post. I do not know if she already apologized to what she did. I do not know if you want me to stop, apologize. Hindi yung magbuwag-wag ka dyan ng kondom pagkatapos, Joey, pervert ka? Gusto mo ng, gelo sa kipay mo? Pagkatapos magpapadala ka ng voice message sa akin at sa mga kaibigan ko? Harassing me? Vexing me? I'm gonna make sure. Hindi ka na makaka-receive ng pera kahit kanino.
after this. If you do not want your money liquidated, bigay nyo kay Maui. And how did I know this? Kasi kinumpronta siya ng mga mag-isog people na sinisiraan niya sa live niya every time. Sinisiraan niya sa live niya every time. At pagkatapos nung kinumpronta siya sa paninira, hindi siya makasagot. You should be exposed. Nanloloko ka ng audience mo. Pagkatapos ako sasabihan mo, female TP. Tapos sasabihan mo, hindi naman ako yun. Putang ina mo, mini-message mo na nga ako. Magpapatay mali siya tayo? Magpapatay mali siya tayo na, hindi ko naman sinabi ang pangalan eh. Bakla, magkausap tayo. Pagkas in-identify nyo na ako doon, J and 15th. Jammagno na nga ng Jammagno yung mga taong nagko-comment doon eh. Sabi mo eh, J plus 15th. O di hindi si Jammagno. Because the 15th letter is O. Diba? Pagkatapos, kapag sinabi na Joey, hihihihi, yun lang yung comment mo. Diba? You are actually effectively identifying me. Diba? So, ganun lang yun. Ganun lang yun. Teka lang ha. I-ano natin to. I-explain ko to methodically. Tingnan ko lang yung mga comments niyo or ano. Kung sa nilalaro kong Genshin Impact, nagsimula na si... teka. Baka meron diyang mga gustong umakyat. Ayan. Ito si Madam Nasirit. Hello. Diyos ko, nagbabasa pa lang ako ng comments sa post mo. Ayan, may problem ba Madam with Maui? Yes, malaki po ang problema dyan kay Maui. Malaking problema dyan kay Maui. Actually, sa totoo lang, ayaw ko siyang problemahin. Hindi ko alam kung bakit ako pinaproblema niya. Bakit pati posting ko, pinapakialaman niya? I do not understand. Pagkatapos sasabayan niya ng kung ano-ano vague post about me, referring to me. That I don't understand. Ayan, teka lang ha. Madam, do you mind sharing ano yung sinasabi ni Maui na sinabi mo daw sa kanya sa Davao to avoid twisting lang? Tawag dito, isa doon, I would say, pinagkakalat kasi niya that I wanted to create a Luneta group. I wanted to create a Luneta group to rival EDSA Friday group. Ganon. Kinwento niya yun kay Pebbles. Ngayon, di ba nakapag-usap na kami ni Pebbles? Tapos siya, kinwentuhan niya ng kinwentuhan si Pebbles. O di syempre, yung praning, lalong na praning. O di lalong nagpapaparinig ng kung ano-ano. Kasi kinwentuhan niya ng kinwentuhan, praning na nga eh. Syempre, dating adik eh. Diba? Yun, isa yun doon sa mga, isa yun sa mga ginawa niya ni Maui. And, you know, I personally know this. Kasi nakita ko yung mga messages niya eh. So, sabi niya, di ba plano niya gumawa ng Luneta Group? Wala pong planong gumawa ng Luneta Group. So, nakuha yung kwento na yan. Ganyan siya, magaling siya gumawa ng kwento. At nakita niyo naman yung chat namin kaninang umaga, kung gaano siya ka-confident magawa-gawa ng kwento. Ayun. Sabi ni Chad Miller, please, parang awa mo na, huwag na lang palaki ng issue, magkaisa lang tayo. Ay, hindi po tayo magkakaisa. Kung ako po binabalasubas, pagkatapos, wala po kayong pake. Diba? Chad Miller, papagtanggol mo ba ako pag nasira yung puri ko? So magkaisa na lang tayo, kasi hodang masira ang puri ko. Ganun ba? Sino magtatanggol sa sarili ko, kundi ako? Please. Kung pipigilan niyo ako na magsalita at ipagtanggol ang sarili ko, umalis na kayo. Hindi kayo binabalasubas, hindi kayo pinaparatangan ng kasinungalingan. And this has been going on for a while. Hindi lang ako ang ginaganyan yan. Okay? Pebbles 2. Hindi si Pebbles Talakera. Binlock ko na nga. Kasi syempre, pag nababanggit yung pangalan niya, mapapraning-praning na naman siya, ganyan-ganyan. So, binlock ko na siya para hindi niya na marinig tong usapan na to. Kasi hindi naman siya talaga yung main event dyan eh. Hindi naman siya yung main event dyan. She said sorry na. She's not sorry. Yung post niya, di sorry. Yun naman yung sorry niya. Putang ina mo, magbawagay-gaway ka ng kondom? I-impute mo sa akin? Hindi mo naman alam yung storya? There's malice and imputations like that.
Diyos ko, at ang nakakaloka doon, ikaw, tinanggap kita. Doon sa nirentahan kong bahay, free of charge. Pagkatapos, sasabihin mo, ay, ano, nakakitang condom na sa bahay niya. Pervert. Anong klase pag-uugali yan? In-explain na yan ni Ren. In-explain niya ni Ren, okay? At yung sa mga followers ko dyan na solid, alam niyo kung ano nangyari sa Davao sa amin ni Ren. Okay? Nagpunta kami ng Davao ni Ren for Kadayawan, kumain kami ng masasarap, kumain kami ng tuna na bonggang-bongga, si Ren ginout. And Ren had been denying it for for a day or so na ginagout siya. Until masakit na yung gout niya. So we had to improvise. We had to improvise. So kung ano man yung gamit na nandun, bahay, hindi naman yan talagang lang siya para siyang hotel accommodation lang na bahay, Airbnb, wala siyang first aid kit and things like that. And Rin has to leave soon. So ngayon si Rin hindi makatayo. O kailangan namin gumawa ng compress. O pagkatapos, ikaw kang tatanga-tanga ka, feeling mo may bala ka, winawagayway mo pa, sinend mo pa doon kay Ate V na pakisabi sa alaga mo, uy, nagtatanong lang. Ito bang gusto niya ipasok sa kifi niya? What is that? Again, do not mistake my kindness as weakness. Ayun. Unlike Pebbles, I think nagpakumbaba na siya. Ano, bakit? But akala ko ba matigas pa siya kay Pebbles? Di kita tatantanan, putang ina mo. Ulitin mo yung ginawa mo, di kita tatantanan. Ang dami ko pang bala sa'yo, putang ina mo. Di galing sa pera ng taong bayan. Ulul, mag-liquidate ka. Magkano yung na-receive ng account ng EDSA Friday Group? Di mo masagot-sagot. Is this sorry? Nagalit talaga siya dun sa sinabi kong babaeng thinking Pinoy. Hihihi. Sorry na, hindi naman totoo na babaeng tipika, di ba? Or babaeng Coach Jared. What is this? Is this sorry? No, tuloy tayo. Hanggang hindi ka natututong mag-sorry, tuloy tayo. What's not an apology? That is not an apology. Hanggang di ka natututong mag-sorry, o hindi ka tinuruan ng magulang mo na mag-apologize, ako magtuturo sa'yo. So hanggang hindi ka natututong mag-apologize, I am going to continue exposing you. Okay? And I'm going to continuously remind OFW not to trust you. Hindi pagpapakumbaba yun. Ayan yung link sa baba. Ayun, teka. Ayan. Sige, isasend ko yung link sa prangkahan. Wait lang. Teka. Yung yung StreamYard ba sa prangkahan? Wait lang ha. Ayan. Kasi ito rin yung grupo na mga winalangyari ni Maui eh. Teka lang ha. Okay. Now let's start. Ito na ang totoong start. Ayan. Okay? Ito na ang totoong start. Ayan. Sino to si Alvin Yanga? Anong nag-trigger sa issue today? Yung ang tawag dito, yung fino-force niya ako na mag-post ng statement na wag dapat pupunta ang mga Dutertista, ang mga
DDS sa rally ng mga yellows sa EDSA. Yung nagko-question ng PhilHealth at saka national budget. Sabi niya, ano raw, wag raw ako mag-post daw. Ba't mo inuutusan putang ina mo kasi ka? Ayun. So yun. Bakit di siya mag-post? Post siya ng post Mami Laika, post siya ng post. So ang gusto niya lahat mag-post din. Okay. Okay, so I would just like to mag-start lang ako ng bonggang-bongga. I would just like to say na at alam ko naman na hindi ako bet niya nila Maui at saka nila Pebbles ever since Yung alam mo yun, yung parang they are, yung sa alam ko, parang it doesn't matter. I don't ask validation from anyone. So it's okay, gano'n. Well, hindi yun big deal sa akin. Wala akong pake, I can go on with my life without them. So it's really a non-issue. Okay, so anyway, there are things that I don't agree. There are things that I agree with them, ganyan-ganyan. And I think yung common goal naman is there. So as long as the common goal is there, I can work with anyone, whether gusto ko yung tao, hindi ko gusto yung tao. So I would just like to make that clear, ha? I would just like to make that clear. Ngayon, ang tawag dito, di ba nga recently, nagkaroon ng, di ba, yung mga yellows, nagsa-start na silang magsalita. Si Shelo Magno, si Heidi Mendoza, di ba nga, SAS had a discussion with Shelo Magno and Heidi Mendoza. And sa mga nakikinig ng live ko, you know my exact stand on it. My stand is always cautious consensus building. Okay? Ibig sabihin, okay yan. Kahit magkaiba tayo ng tarangkahan, magkaiba tayo ng parlor, if we believe in the same fight, we should agree on that fight, make it strong, and use it for the advantage of everyone. For example, ito, ang tawag dito, tungkol sa national budget, punta na lang tayo doon sa national budget na yan. You know si Dare to Ask, that has been her advocacy. Si Dare, nakikinig yan ng live ko before, and nagbibigay talaga siya ng input. Noong una pa nga ayaw mag-vlog ni Dare eh. Ang gusto pa nga ni Dare noong una na parang susuklihan kita ng info, ganyan-ganyan, pagkatapos this was I think more than a year ago, ganon. But because Dare has the training to be more precise pagdating sa pag-scrutinize ng budget and everything. Sabi ko mas maganda kung siya yung mag-vlog about that, ganun. So we had been talking about budget since nagka-problema tayo diyan sa yung sa mga social amelioration na pinasok nila ng bonggang-bongga, ganun. Ang tawag dito? Teka, sino tong nagsasabing PR ko ni Amy? Paano winalanghiya ni Maui yung sinabi mo winalanghiya niya? Bakit in-associate mo si Maui kay Pebbles? Malicious ginawa mo. Paano ka inano? Napaghahalata ang PR ka ni Amy Marcos, kayong dalawa ni Direk Daryl. No, Sandra, parang tanga. Paano ka naging PR ni Amy? Paano ka naging PR ni Amy? Actually, wala akong problema kung PR ako ni Amy. Hindi ako kumukuha ng putyo-putyo, hindi po kumuha ng tanga-tanga yun eh. Kaso nga lang, hindi talaga ako PR. I do not work as a PR. I am an independent content creator and I chose to be an independent content creator. Okay, no, Sandra? So ngayon, kung PR ako, actually wala namang problema. Kasi wala, hindi naman ako PR. At saka kunwari PR ako, tapos kukunin ako ni Amy. O hindi, ibig sabihin, hindi mo kumukuha ng putyo-putyo na tao yun eh. Mga staff nun, bar top notcher. Ganun eh, si Direk Daryl, yun yung trabaho. At marami naman dyan talaga ng mga PR ang work. Anong problema mo doon? Hindi ko gets. Paano mo nahalata? Okay? Anyway, yung mga ganyan, akyat lang kayo, tapos bigay kayo ng proof. Okay? Ayun. Daming trolls. Oo nga, biglang daming trolls, no? Ayan. So ngayon, si Dare, ang tawag din talagang, ang tagal-tagal niya na nag-vlog about it, ganyan-ganyan. Di ba tayo, ang dami ilang beses natin pinag-usapan yan, ganyan-ganyan. And if I am correct there, no, isa dun sa mga parang nag-mark na discussion kay Dare kasi yung mga discussions sa live ko with SAS on the MOOE. Yun. And so sabi niya, naku, talaga tututukan ko tong budget, ganyan-ganyan, and things like that. And we had been talking about it for quite some time. Yung mga nakawan insertion sa budget, hindi naliliquidate properly, and things like that. Okay? Since we started talking about it, ano ang regard doon? That it is just a partisan political issue. It is an issue that we raise in order to defend PRRD. Okay? Somehow it's true. But you want that to ripen into a legitimate issue, into an issue that is going to be recognized regardless of your political color. Okay? I'm discussing consensus building here. Okay? I am discussing consensus building here because some idiots cannot really understand the concept of
consensus building. Okay? Kapag ikaw ay nasa demokrasya, napaka-importante ng consensus building. Okay? Ano ang consensus building? Ibig sabihin, makakuha ka ng mas maraming tao na maniniwala sa'yo. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Since we are in a democracy, it's very important that we build consensus. Kasi nananalo yung majority sa democracy, di ba? Okay. Ngayon, sa totoo lang, ako at saka si Der, lalo na si Der, no? Frustrated na yan. Frustrated na yan kasi parang, ano ba yan, bakit walang nagkakaso? Ang hirap naman maghanap ng abogado, ineme, ganyan, kineme, ganyan. And to certain extent, naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko si Der. Si Der nga parang sinasabi niya, Joey, ano ba, ikaw mag-face ng mga kaso, ganyan. Kinukulit-kulit na ako niya ni Der na mag-ganon. Kaso nga lang, syempre, di ba, daming consideration. Si Attorney J.V. Hinlo nga na senator candidate ng PDP, sinabi niya, it's not gonna be that easy. Mahirap talaga to. Hindi yan basta-basta na, in as much as gusto natin na magkaroon tayo ng makapag-file tayo ng mga kaso tungkol sa mga pangyayaring unconstitutional, ganyan. In perfect world, we do that. However, we are in an imperfect world. Kapag nag-initiate ka ng case, it's going to last maybe 5-10 years. And we have to commit to financing such kind of activity for that long. Can we really make a commitment to do that? Ngayon, yung mga yellows kasi, meron silang machinery to be able to do that. Kaya nga sila Shelo Magno nakapag-file ng kaso sa Supreme Court eh. Kaya nga yung ibang yung mga bayan block, funded yung mga yan eh. Meron silang mechanism on how to, to make that action successful. Diba? Makapag-file sila ng kaso and things like that, ganun. And if you went to law school, makita mo talaga, pagdating sa, lalo na sa mga political law cases, marami talaga dyan in-initiate ng mga progressive groups. Ganon. Kasi they figure out how to make it sustainable, how to support such kind of actions. That is the weakness of the Duterte group, of the Dutertistas. Wala pa tayong ganong klaseng makinarya. Remember, when Sas went to Shelo Magno and Heidi Mendoza's live, yung iba nag-comment kay Sas na, hindi naman binanatan ni Sas or things like that, ganyan. But Sas actually got the commitment of Shelo Magno. Uy, since magpa-file naman kayo ng kaso sa Supreme Court, isama niyo na i-questioning yung MOOE, ganyan. Ano sabi ni Shelo Magno? Sige, tingnan natin, ganyan. Of course, it's not a commitment, it's not a hardcore commitment. Pero, because nag-agree siya dun sa issue na yun, di ba? It starts from there. O baka mamaya sa susunod na, kasi nakapagkaso na yun sa PhilHealth eh. Di ba? Guys, that is an example of consensus building. You do not have to love Shelo Magno. But because she is going to be useful for the fight, you accommodate, you recognize. Ganon yun. Okay? Ganon yun. Ngayon, balik tayo dito sa mga pinaglalaban natin sa mga budget, kinembular, ganyan, ganon. Finally, yung mga sinasabi natin tungkol sa mga budget insertion. Yung mga pinag-uusapan natin gabi-gabi at pinagpupuyatan natin mga kaputahan dyan sa House of Representatives at sa Senate. It was acknowledged by Inday. Sinabi ni Inday, yes, ginawa nyo rin yan sa budget ko sa DepEd. Ang budget nagpapatakbo, 2 tao lang. And things like that. And so it reinforced yung mga pinag-uusapan natin at yung mga pinaglalaban natin. But still, because Inday is the one who reinforced it, yung other side of the planet, they still think that it is partisan politics. Hindi kasi si Inday yan syempre kampi kayo dyan, ganyan. It is a legitimate issue. Of course, never ako nagduda na legitimate issue siya. What I'm after here is the recognition that the issue went above and beyond partisan politics, that it is not a problem of the Dutertistas anymore. It is a serious problem of each and every Filipino people that has to be addressed. Yan ang consensus building. Okay? Yan ang consensus building. Okay. Si Mother Dragon, si Marlica, ilang taon na siya nagpupuputak? And now, yung mga sinasabi niya, pinapansin na rin ng iba na not necessarily supportive kay PRRD, not necessarily supportive sa politics ng mga Duterte, but now they are seeing the reasons. They are seeing the validity of the argument. Okay? Ngayon, okay. So ngayon, di ba si Inday pinapa-impeach? Ngayon, yung pinaka-last na nag-file ng impeachment ay yung mga pare. Okay? Itong mga pare na to, magko-conduct, I do not know what happened to, hindi ko rin naman chinek. Hindi rin ako ganun ka parang propped up doon sa rally na mangyayari sa EDSA tungkol doon sa PhilHealth and ano. But remember, yung invitation ng pari doon is for a gathering para labanan ang mga insertion sa national budget at saka yung PhilHealth issue. Although they filed impeachment case kay Inday last week, it looks like that's not part of the invitation. Okay, so the invitation was really to express disgust doon sa national budget at saka doon sa mga ginawa sa PhilHealth. Okay.
Ano yung post ko? Ang post ko, sabi ko, hindi ako pupunta. Hindi talaga ako makapunta kasi nasa Baguio ako eh, okay? Hindi ako pupunta. Pero, hindi ko pipigilan yung mga Dutertista na gustong pumunta. Hindi na ako gagawa ng effort para pigilan yung mga taong gustong pumunta. Okay? I saw a lot of I saw a lot of content creators na warning, huwag kayong pupunta, warning, ineme, huwag kayong pumunta diyan, ganun ganon. And ako, sige, trip niyo yan, kung trip niyo yan, ay kapit lang po kayo sa backstage ha, wait lang. Kapit lang po kayo sa backstage. Ayun. Ngayon, kung, I mean, I do not particularly agree with it. Kaso kung yun yung trip niyo, di bahala kayo. Pero ako, I'm going to use my platform to promote a more intelligent approach to that kind of situation. Okay? Na, hindi nyo naman kailangan pagkatiwalaan yung mga ng paring nandun eh. Ang kailangan nyo lang, i-recognize ninyo na yung sinisigaw nila tungkol dun sa budget at tungkol dun sa PhilHealth is the same issues that we had been raising for quite some time. Why? Bakit importante na i-recognize nyo yun? Because it validates the claim of the Dutertistas content creators na issue talaga ito. Diba? Na issue talaga yan. So ngayon sa akin, bakit mo kailangan awayin kung kunwari merong Dutertista na gustong pumunta dun? Bakit mo kailangan awayin? Bakit kailangan natin sila pigilan na pumunta dun? Diba? You do not have to trust them. You do not have to, to make them decide kung ano yung politics mo. You are just gonna go there para, okay, yeah, finally, yes, ganyan. Ngayon, ang kinakatakot nila, kasi parang, hindi kasi baka gamitin, pagka nagpunta din yung mga Dutertista, gagamitin yung crowd, yung ganyan. That's very childish. Ngayon pa ba kayo matatakot sa pushback ng mga Dutertista? Ngayon pa ba kayo matatakot sa pushback ng mga taong nakakaintindi ng political standard ni PRRD? Kasi pagka, kunwari, mga Dutertista nagpunta doon, pagkatapos ginamit ng mga pink, na, ay, hindi, dami namin nakapunta. Hindi, magsalita kayo, na Dutertista kayo, that you are there because of the common goal, and not for the impeachment of Inday Sara. O ngayon, kung kunwari, magsalita sila doon sa impeachment ni Inday Sara, you are there to express your freedom of expression. Kung pupunta sila doon, o hindi, kunwari, magsasabi si Father na impeach natin si Inday Sara, ganyan, ay, sorry, Father, di kami agree, ganyan, boo, ganyan. O pwede naman yun. It's not kabastusan to do that. Kabastusan siguro kung babatuhin mo ng itlog or what not. But if you express disagreement doon sa sinasabi ng father, kung kunwari, ginawa niya yon which is not the basis of her invitation, and you disagree, kaya ka nga nandun to express your feelings eh. So, anong problema? Diba? Anong problema? Ngayon, yung sinasabi na kasi magkakagulo, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, that was present also nung Duterte rally. Hindi naman nawala yung risk na yan eh. Hindi naman nawala yung risk na yan eh. Ngayon, kung kunwari, iniisip nyo na magkakagulo dahil pink yung mga nandun, tapos Duterte to, ganyan-ganyan. Yung EDSA Shrine is actually the bahay of the pare. So do you think the pare will allow na mangyari yung kaguluhan na yun, bahay nila yun? It's not gonna look good on them if that happens. Diba? Ngayon, ang punto ko dyan, ang sinasabi ko dyan, if you do not want to go, don't go. But do not stop people from going if they want to. Kasi kapag sinara mo na yung pintuan, huwag kayong pupunta, that's a very, very cultish behavior. Parang kulto. Diba? Para siyang kulto. Gusto niyo bang maging kulto? That you're just going, hindi, kailangan everything Duterte. Si PRRD mismo is a consensus builder. Inday is a consensus builder. Si PRRD nga, dami niyang pinag-a-appoint, not necessarily mga Duterte supporters eh. Kasi he wants to build consensus to everyone para magkaisa tayo. Ngayon, if you do not understand what I'm saying, then that's your problem. Like Maui, she doesn't understand what I'm saying. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko. Ganon. So ngayon, misinterpret niya yung sinasabi ko, at ang sinasabi niya, pinost ko naman, nagsisinungaling siya, na ako daw ay nagyayaya ng mga pupunta sa rally ng mga pare para manggulo. Nagyaya ba ako? Hindi ako nagyayaya. Hindi ako pupunti. Nanggugulo ba ako? Pinopromote ko ba ang panggugulo? Kasi sabi niya ganun eh. Ikaw, Joey, ikaw, Joey, pumunta ka dyan sa rally na yan pagkatapos i-manage mo yung crowd kasi nagyayaya ka ng basag ulo. Putang, inong kabobohan yan. Kailan ko sinabi na ina-encourage ko yung basag ulo? And this is what Maui does. At yung mga pambubullshit niya sa vlog niya, yan ang ginagawa niya. Kung ano-ano mga kabobohan ang pinagsasabi, hindi naman naiintindihan yung pinag-uusapan, tapos gusto mo ikaw lang makabayang putang ina mo ka? Ay, hindi ka ba namin kalaban sa fight? Hindi ka ba kasali sa real fight? Ayaw mo ang patawag na organizer ng EDSA rally. Pag
Pagkatapos gusto mo ikaw lang ang lumalaban? Hindi ah. Ayaw mo nga ng ano eh. Ayaw mong patawag na, walang organizer dito, ganyan-ganyan, walang organizer dito, eme-eme, ganyan-ganyan. Pero gusto niya siya lang ang lumalaban. Ayun. So ngayon, as long as di mo naiintindihan kung bakit ako nabubwisit sa'yo, ang ina mo, araw-arawin kita. Kung di ka marunong mag-sorry sa pinaggagawa mo, tang ina talaga, wawasiwas mo yung kondo para babuy-babuyin ako? What's your intention in doing that? Ayun. Kaya sinasabi nila ate Joey na PR ka ni Aimee kasi di mo daw tinitira si Aimee sa vlog mo. Is that true? Is that true? Hindi ko tinitira si Aimee, sure kayo? Eh, topic ko lang si Aimee kahapon na. Check niyo yung vlog ko kahapon. Diyos me. I feel sad sa mga ganyan, di pagkakaintindihan ng mga group, sabi ni Rodel Pandigan. Hindi ko talaga maiintindihan yung mga taong kupal. Tapos kukupalin ako, wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Hindi ko talaga maiintindihan yan. Ayun. And anyway, wag kayong mag-spam para makita ko yung ano. Sa Jib, ano ka muna ha? Block ka muna. Paulit-ulit. Hindi mo kasali. Ayun. Madam, may naninira din sa inyo ng mga ibang DDS vloggers. Ayan, sila Maui yan eh. Sila Maui yan eh. Ganyan yung ginawa niya kay Verdel eh. At saka kay Placido. Yan yung ginawa niya. Di ba yung pinost ko? Vlog siya ng vlog. Sabi niya gano'n. Eto ha, si Aimee Piña. Ineme, ganyan. Aimee Piña. Ganyan. Pagkatapos, ang sinabihan niya na mata raw ni Aimee sa maisog ay si Verdel. At ang proof niya ay yung picture sa banner ni Verdel kung saan kasama niya si Inday, si Verdel, at saka si Senator Aimee. Okay? Yung picture na yon, nakuha yon yung first na maisog sa Davao. Yung first na maisog sa Davao. Ngayon, nung ano na, nung binavlog na ni Maui, ang ginawa niya, kinrap niya si Inday. Tapos ang tinira niya si Aimee at si Verdel. Tapos sinabi niya, yun daw yung, ito yung proof ko na si Verdel ang ano. See? See what kind of person is this? Okay ba sana kung totoo eh? Eh kaso hindi man totoo. Ano gusto mong ano? Ano gusto mong palabasin tapos para pinapalabas mo pa na spy? 'Di ba? Anong klase 'yun? Ayun. So anyway, di yun na nga. Ang tawag dito, so yun na nga yung nangyari, ayaw niyang pumayag. So ngayon kinausap niya ako na sinasabi niya may problema daw siya sa pag-manage ng crowd kasi pinapapunta ko daw yung mga followers ko sa rally ng mga yellow. Which is not true. I am not inviting everyone to go there. Ang sinasabi ko, kung gusto niyo pumunta, bala kayo. Hindi ko sila pipigilan. Hindi ako mag-e-effort na pigilan. Hindi ako mag-e-effort na pigilan. Yun ang sinasabi ko, yun nakapost eh. Hindi yata marunong magbasa to si Maui. Sabi ni Hanzo, Miss Joey, I don't think there is something wrong of Miss Maui reaching out to you, asking you to post about the kakamping rally in EDSA so as not to mislead Duterte supporter. What's wrong with it? Inuutusan niya ako. Eh, hindi nga yun yung stand ko, Hanzo. Hindi yun yung stand ko. Ba't niya pinipilit na mag-post ako na pigilan? Ayaw ko nga pigilan, Hanzo. Pagkatapos, yung kukwestiyonin pa niya, sino may mga followers mo, Dutertista? Bakit pa kasi may Dutertista? Sino yung mga followers mo? Ba't gumagawa-gawa ka pa ng ganyan? Andun, Hanzo, sa screenshot. Tinatanong pa niya, sino ba gumawa niyang Dutertista na yan? So I screened it. We adopted it. Through the regular discussion dito sa live na to. Anong problema? Ang problema dun, Hanzo, walang pakialam si Maui kung ano ang opinion ko. Kailangan niya irespeto yun. Agree man siya o hindi siya agree. Bakit niya kailangan akong questionin kung kasama ako sa laban o hindi? Ang problema, Hanzo, si Maui, gaslighter. Yun yung problema doon. Maling-mali yung pagko-question niya. Sino siya? Amo ko ba siya?
Eh ako nga, di ko kina-question, ba't ang tanga-tanga niya eh. Trip mo yan eh, platform mo yan, di magpakatanga ka dyan. Di ba? Unless magsasabi ka ng mga hindi totoo, kasi sinungalingan, and things like that. So yun yung mali doon, Hanzo. I hope you get it. I hope you get it. Sabi ni Angelito Changson, sabi ni Shelo, sige file tayo, parang sinasabi na sumama din si sa kanya. Ngayon kung kunwari they're going to file a case about the liquidation via certification. Magkasama sila. Angelito Changson, what is wrong with it? What exactly is wrong with it? Anong problema doon, if ever? Ayun. Misunderstanding lang yan, napakalaki na sila lahat, gigil na sa nangyayari. Hindi yun misunderstanding, that is attitude problem on the part of Maui. That is an attitude problem. It's not just a mere misunderstanding. Nakita nyo naman, malicious. Yung pinagpupost today, may pa-condom pa si tanga. Misunderstanding ba yan? Ano naging misunderstanding yung inawasiwas pa niya yung condom? Na may tubig, na pinicturean daw niya. Feeling niya nakaisa siya. So, huwag niyo kong i-gaslight at sabihin yung misunderstanding. It's not misunderstanding. Ayun. Sabi ni Filipina in Norway, Te Joey, hindi ko lang maintindihan bakit kanila kinokonek kay Aimee Mangga. Matagal ko na yung nababasa sa mga comments kasi nga kaibigan ko si Direk Daryl. Si Direk Daryl, isa yan sa mga unang nakapansin sa akin. Si Direk Daryl, nanonood yan ng live ko, even before. 20 tao pa lang yung nakikinig sa akin na sa akin sa live ko si Direk Daryl. So ngayon si Direk Daryl, mataas yung respeto namin sa isa't isa kasi si Direk, nire-respeto niya yung independence ko. At ako, nire-respeto ko rin si Direk doon sa talino niya. So ngayon, yung iba, dahil I don't know, I mean, I am not working as a PR. Hindi ako PR. Ako ay independent content creator. So, wag niyong pinapasa sa akin yung mga trabaho ng PR because I am not a PR. Okay? I am not a PR. So, ngayon sila, dahil kaibigan ko si Direk, dinidikat nila ako kay Senator Aimee. Ganun. Hindi naman sinasabi na PR si Daryl. Hindi ka nakikinig. In short, sabi niya, ano ngayon kung PR ni Aimee si Daryl? Sabi niya, ba't di niya inaway si Mama Lutikian? Correct! Eh kasi, kilala na natin kasi sino ang nang-away, baka iba yung project niya. Ayun. So yun, okay? So sabi ni Francis, no, politics is addition, as some would say. Correct. When we are talking about, certain issues, ganyan, politics is addition. Politics is addition. So ibig sabihin, in order for you to be more powerful, you need to add to your number. Para mas maging powerful ka, para maging undoubted majority ka. Kasi pag undoubted majority ka, you have the power, you have the control on how to shape this country. Kaya dapat continuously, hinahanap natin yan, yung undoubted majority. Bakit si Sajib hindi namamatay? Ibinlock ko na to. Ayun, sabi ni Henny Penny, can you answer for once bakit, lagi ko na yan sinasagot Henny Penny, hindi mo lang naririnig. I hope you heard my explanation a while ago. Hindi ako tao ni Senator Aimee, actually posted about it. Hindi ako tao ni Senator Aimee. Kung tao ni Senator Aimee, bakit mo i-deny? Bakit mo i-deny kung talagang tao ko ni Senator Aimee? Kaso nga lang hindi niya ako tao. Ayun. So anyway, diyon. So ngayon, siya, iniisip niya na nakakatulong siya sa pagbabawal sa mga tao na huwag pumunta dun sa rally ng mga yellows, ganyan-ganyan, ineme, ganyan, parang, kung ako tatanungin, hindi mo kailangan na gawin yan. So anyway, kung trip niya, trip niya yun. Pero sa akin, I'm going to use my platform differently. I am going to educate my followers about consensus building and the value of consensus building. Ngayon, you decide which one is more beneficial sa fight nating mga Dutertista to recklessly abandon yung mga aga-ibang bakod despite the fact na parehas tayo na pinaglalaban, or to build consensus, to acknowledge them, support them on issues that we agree with, but of course, be cautious. Kaya nga sabi ko, cautious consensus building. Kasi ako wala naman akong tiwala sa mga yellows. Wala akong tiwala sa mga yellows. But I am going to recognize their skill, I'm going to recognize their power, I'm going to recognize their value. Because it may be of use dun sa mga pinaglalaban ko. And if you are intelligent enough, mature enough to recognize those kind of things, mas marami tayong pwedeng magawa. Mas marami tayong pwedeng ma-put into action. Ganun yun.
Pinagkakatiwalaan ni Maharlika si Maui. O ba't siya magre-rely si Maui kay Maharlika? Bakit hindi siya pagkatiwalaan bilang Maui? Bakit niya kailangan gumamit na, bakit kailangan Adelina na gumamit ng pangalan ng iba? Diba? Bakit kailangan gumamit ng iba? Sabi ni Animal Kabayaran ka, ako ba ito tinutukoy mo habang na maisog USA? Ako ba yan? Ayun. Ayun, so anyway, yun yun. So, dun siya, pinipilit niya ako na, pinipilit niya ako na, hindi, dapat ganito, parang puta. Tatay ko, hindi ko madiktahan, ikaw pa. Tatay ko na yun eh. Mahal ko na yun eh, nire-respeto at ginagalang ko na yun eh, pero, di ba? Hindi niya ako mapilit pag ayaw kong gawin. Ikaw pa, Maui, talaga? Sino ka? Di ba? Ayun. So anyway, yun, no? And ako, I do not want the rally of the yellows to ano, no? Yung rally ng mga yellows about, ano, no? Disagree din ako doon. Yung, ay, gusto ko makita mag-fail ang rally ng mga yellows, ganyan-ganyan. No, I do not want it to fail. Gusto ko pag nag-rally sila about PhilHealth, gusto ko pag nag-rally sila about the budget, gusto ko marami ring magpunta. Kasi pag maraming nagpunta dyan, ibig sabihin legitimate talaga, ina-accept na nila at nire-recognize nila yung mga issues na yon, yung mga issues na pinaghirapang pag-usapan ng mga Dutertista content creators. Pabor yun sa akin, pabor yun kay Sas, kay Maharlika, kay Dare to Us, kay MJ, lahat ng mga Dutertista content creators, kay Tio. Pabor yun. Pag naging successful yung rally ng mga yellow on issues that we agree with, it validates our concern on those matters. We have transcended the political partisan line and it becomes a universal issue. Okay? Ganon yon. Yon ang ibig sabihin ng consensus building. Ayan. Ganon yon. Okay? So, ako, hindi ako fan ng ano. Ang sinasabi ni Joey mag-spread out, sabi ni for certain issues that we agree with, 'di ba? For certain issues, 'di ba? Mag-ano tayo, let's grabe si Sajib, binablock ko na balik pa rin ng balik. Ang daming account. Sa troll to, no? Kasi ang daming ano eh, daming buhay. Ikaw pala yung sinasabihan na isa-sabotage daw ang EDSA rally. Hindi ko maintindihan rin kung bakit niya ano eh. Ayun. Hi, PH Update. Hello, hello. Kamusta? Ayun. Bata mo ako, madam. Ayun. So yun, ayun lang, okay? So ngayon, yun na nga yung mga ano, yun yung mga problema sa kanya dyan. Yun yung problema sa kanya. So ngayon, Maui aka Boy Gcash. Ayun.